Isa pong mapagpalayang hapon muli ang aming pong pinaabot. Dito pa rin po yan sa programang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po sa Romblon News Network. At muli tayo pa rin po ay nagpapasalamat kay kasamang Paul. At napagbigyan tayo ng oras muli. Para po sa kalaban po na ating pumarakinig, wala po tayo kanina sa Mata ng Bayan radio, sa radyo natin Udjongan, sapagkat dito po kaninang umaga ay brown out po tayo. Kaya dito na po natin itutuloy ang ating pong programa muli. So sa pagkakataon po ito, siyempre kasama natin pa rin ang ating partner sa kabilang linya, si kasamang Wilson Portaliza. Partner, magandang hapon. Magandang hapon, Wilson. Partner, at sa ating panauhin, magandang hapon po kay PD Alex ba? Alex? Philip. Philip Ruga, no? Kapatid pala siya, yung binabanggit natin. Magandang gabi sa inyo, PD, at sa mga kababayan natin dyan sa kapitbahay nating isla sa Mindoro, at sa kaibigan kong kamag-anak niyo palang provincial board ngayon dyan, si Attorney Roland Ruga. Partner, mahaba ang gabi ngayon. Alas 5 pa lang, madilim na eh. No? Kaya nga. So, ibig sabihin, mahaba ang ating talakayan ngayon na naman. Dahil mahaba gabi. Ay, sana naman masarap ang ating talakayan dahil wage increase yata ang pag-uusapan natin ngayon. At siguradong sasarap yan dahil yun nga, kasama natin ngayon si Provincial Director ng Department of Labor and Employment sa katauhan niya ni Director Philip Roga. At mamaya-mayang konti, makakasama rin natin si kasamang John hahabol yun makasama. Actually, nababanggit na natin doon po sa ating mga nanonood ngayon, tulad na ating nababanggit, kapiling natin ngayon dito ang Provincial Director ng Department of Labor and Employment, sa katauhan po yan ni Director Philip Roga. Sir, magandang hapon sir, magandang gabi at welcome po sa programang Mata ng Bayan Online. Go ahead, sir. Magandang gabi, Awi at Ka-Wilson at sa lahat ng nakikinig sa programa at sa istasyon ng Romblon News Network, sa lahat ng mga manggagawa at kapitalista sa lalawigan ng Romblon at sa lahat ng lugar na inaabot ng palatuntunang ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Una sir, nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak po ninyo. Ito para lamang po sa kaalaman natin po mga nanonood ngayon. Pangalawang attempt na namin ito ngayon na makapiling natin si PD Philip Roga. Nung nakaraan ay medyo nagkaroon lang kami ng kunting problema. Kaya anyway, hindi na natin pag-uusapan. So natuloy tayo ngayon at nagpapasalamat kami kay PD at kahit busy siya, alam ko, sir, punong-puno ang schedule mo. Pero ganoon pa, sa tawag po ng serbisyo publiko, nandito po tayo, sir. So una sir, batiin mo muna sir yung iyong mga yung iyong mga kababayan natin dito. Dito ka naman ang galing talaga pala sa Romblon, particular sa Sibuyan. Go ahead sir, bago tayo magsimula. Muli, magandang gabi, lalong-lalo na rin sa mga kababayan ko sa isla ng Sibuyan. Higit sa lahat sa bayan ng Magdiwang. Iyon ang bayan na pinagmulan ko, Barangay Agsaw, mga kabarangay dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aming minamahal na mayor na si Mayor Art Tansyongko ng Magdiwang, Mayor ng Kahijukan, Greg Ramos, Mayor ng San Fernando, Nanit Ansingco, maging sa Mayor ng Romblon, kay Mayor Guard Montojo. Sa lahat, hindi ko nababanggitin lahat. Mayor ng Udjongan, kay Mayor Trina. Magandang gabi po sa ating lahat at sa lahat nga ng mga nakikinig sa programang ito. Okay. Maging na rin ang aking mga kasamahan sa Department of Labor and Employment at iba pang mga manggagawa sa kawani ng iba't ibang kawani ng gobyerno. Magandang gabi sa ating lahat. Okay. At sir, kunting background lang sir, para lang sa kaalaman ng ating pong mga nakikinig din. Kayo sir ay bago naging Provincial Director ng Romblon. Saan kayo sir nanggaling? Para lang may idea yung ating mga nanonood. Actually, bago naging Provincial Director ako ng Romblon, ako ay nasa Regional Office ng Department of Labor dito sa Calapan City. Mula noong 2011, dito ako na-assign
hanggang nakaraang August lang ako ay na-assign dyan sa Romblon Provincial Office ng Department of Labor and Employment. Pero ganun pa man, kahit ako ay nasa regional office noon sa Calapan City, sa tiwala ng ating regional director, ay binigyan din ako ng karagdagang tungkulin sa Palawan. Ako ay isang division chief dito sa regional office. Yung division na kung tawagin ay Technical Support Services Division. At kasabay ng panunungkulan sa division na yan, ay itinalaga ako ng ating regional director na concurrent provincial director ng Palawan mula noong 2022 hanggang 2023. So mahigit isang taon din tayong nanungkulan doon bilang concurrent provincial director ng Palawan. Okay. So, kung di ako nagkakamali, sir, no, maalala ko, magkasama kayo dati ni dating namayapang Norman Lopez, ano, nung 2011 onward. Tama po ba, sir? Tama yun. In fact, nung ako ay unang pumasok sa Department of Labor and Employment, dyan sa Romblon, siya ang hepe noon, way back 2009 hanggang 2010. Okay. So at least ay hindi ka na bago dito, sir, sa dito sa atin sa lalawigan ng Romblon, no. Anyway, moving forward, sir, no. Pag-usapan natin, sir, ito yung una muna, pag-usapan natin yung ito lagi ang kinakaharap tuwing Disyembre. Kami ni Kaka Wilson, alam namin yan, na laging issue ay itong mga 13-month pay, itong bonus. Bigyan lang natin, sir, uli ng liwanag ito, ng linaw. Ano itong 13-month pay at ano itong bonus na tinatawag? Go ahead, sir. Ang 13-month pay ay mandato ito ng batas na isa sa mga benepisyo ng ating manggagawa. Okay? So, mandatory ito na dapat ibigay ng ating mga employer. Kasi ito ay mando nga ng batas. Nasa batas ito natin. Ang pagkakaiba nito sa bonus, bagamat ang 13-month pay sa ating mga pangkaraniwang manggagawa, tinatawag itong bonus. Pero ang bonus may iba ring kahulugan yan talaga na ito ay mga karagdagang ibinibigay sa manggagawa kung ang isang kumpanya ay maganda ang kita. Okay? Pero magkaiba ho yan. Kaya nga lang sa usual na tinatawag natin, pangkaraniwan, yung 13-month pay or pagdating ng December, bonus ang hinahanap. Okay. yun nga. Partner, may dadagdag ka doon, partner. Wilson. Nakamute ka. Okay, nakamute uli, napindot mo uli, oh. Bakit nga ganun, ano? Ayaw ka pagkalitan. Wait. Partner, binabanggit ko kanina, parang dapat patagal nang natapos yung kalituhan diyan sa dalawang bagay na yan kasi marami pa rin nagtatanong 1975 pa tayo nagpapatupad ng 13th month pay. Yung batas, ilang dekada na yon, di ba? So kung may kalituhan pa ngayon, ay baka mas nakakatulong yung kalituhan sa mga employer kaysa sa mga manggagawa. Yung ganung klase ng confusion. At tingin ko malaking bagay dito, mas may malaki ditong pananagutan syempre yung DOLE dahil ang compliance kasi ay syempre sa regulator magmumula eh. So sigurang una kong tanong kay PD Ruga, kamusta ang compliance dito sa ating probinsya pagdating dito sa pagbabayad ng 13th month pay? Kasi mandatory, hindi ko natatanungin yung bonus kasi yung bonus ay pwedeng hindi ibigay at pwedeng ibigay. Pero itong mandated by law, may kaso ang employer kapag hindi sila nag-comply sa ganitong Actually, hindi ito bonus kundi parang part ito ng pabuya sa'yo na sa halip na 12 months lang yung sisweldohin mo sa isang taon, ay gagawing 13 buwan. Di ba? So matagal ng batas ito. So kung ang compliance rate nito ay mataas, ay di pasalamat tayo. So sa ginagawa pareho ng mga employer at ng DOLE. Pero kung mababa ang compliance rate natin dito at kung mayroong may record na mababa ang compliance rate natin, eh baka parehong may problema, di ba? So parehong may problema, ibig sabihin, hindi nakakatanggap ang manggagawa, hindi naman napaparusahan yung hindi napaparusahan yung hindi nagbibigay. Itong mandate. Hanggang kasambahay ito, partner, hindi lang ito doon sa mga empleyado na
empleyado ng mga kumpanya. Okay. PD sir, go ahead. Yes. Yung compliance natin dyan, hindi naman talaga 100%, pero masasabi natin na marami or nakakarami ang mga nagbabayad ng 13-month pay. Mayroon talagang mga kumpanya or may-ari ng negosyo na hindi tumutupad. Ang ginagawa dyan ng Department of Labor and Employment ay nagiging subject naman yan ng inspection. Kasi sa taon-taon ang ating tinatawag na routine inspection. So kapag nakita yan ng ating mga employee, labor inspector, doon ang pagkakataon para mapakumply yung ating mga business owners or mga kumpanya. Pero may mga kumpanya na hindi nakakabayad on or before ng deadline ng bayaran or pagbigay ng 13-month pay. Speaking of bayaran deadline, sir, no? Kalaruin lang natin, sir, no? Para sa mga kalinawan ng ating mga nanonood. Ang deadline ay December 24. Tama po ba yun, sir? Iyan ang deadline, Awi. December 20. Okay. Partner, so, pwedeng ibigay ang 13th month pay kahit anong buwan. Pero basta wag lang lalagpas ng wag lalagpas. Oo. Wag lalagpas. Hatiin, wag lang lalagpas ng December 24. Ang katunayan nga niyan sa security industry, bahagi yan ng kanilang sweldo. Kaya pagdating nung Disyembre, wala nang tinatanggap na malaking amount ng 13-month pay ang ating mga security guard. Parang practice ng security industry. Ganon. Wala namang masama doon kasi naibayad naman Naibayad. Okay. So eto nabanggit niyo sir ang security agency. Ito sa mga nakaraan na mga taon, karamihan sa mga nagpapaabot sa amin sir ng reklamo ay yung mga security guards. Marami sa kanila at nung panahon pa nga ni dating PD Carl Villaflores, maraming mga naipaabot namin sa kanya na talagang marami particular dito sir sa Romblon. Ito yung kumbaga sa sektor ng mga magagawa na laging hindi na nabibigay ang mga 13-month pay. Mataas ang kwan dito sa mga security personnel. So eto, ngayon sir, sa record nyo sir, kumusta ang compliance ng mga company sa pagbibigay ng 13-month pay sa ating mga security guards? Iyan nga ang problema Hindi lamang 13-month pay ang nagiging problema ng Department of Labor sa mga security agency, with due respect doon sa iba, kundi yung pati yung sweldo mismo. Saka yung oras ng trabaho. That is why marami, again, with due respect, marami ang mga nai-inspection na security agency na nakikitaan ng violation ng ating mga inspector. At doon nga, yun, pinapakorek sa kanila. Kung hindi nila makorek yan, ay nagiging kaso yan at hanggang sa madesisyonan yan. So, itong mga security agency, kunwari, nagkaroon ng pag-uusap sila, pwede naman sir, di ba, na staggered para lang makomply. So, magkakasundo lang sila. Ina-allow rin ba yun sir ng batas na bigyan sa mag-usap sila, kunyari, ibibigay ko muna ganito, sa sunod ay ganyan, hanggang sa makumpleto. Pwede rin ba yun, sir, yung ganon? Yung kakulangan, ibig bang sabihin, yung kakulangan, pwedeng kanyan, installment. Okay? Na pwedeng pag-usapan ng dalawang partido yan Pero doon sa kahalagan ng kakulangan, ang patakaran ngayon ng Department of Labor ay hindi pwedeng bawasan. Okay. Kung ang na-compute halimbawa ay 10,000, kailangan 10,000 ang kanilang buong mababayaran. Pwedeng 2 bigayan or 3 bigayan. Okay. Pero halimbawa, hindi pwedeng mag-settle sila sa lower amount or mababang halaga. Okay. Kung ganito sir, isa pang senaryo na hindi nga naibigay sa isang security guard yung 13-month pay, nagreklamo siya ngayon at pumayag naman itong kumpanya na ibibigay siya pero gagawin niya ang 3 tranches of payment. Pero lagpas na sa December 24. Wala bang violation doon ng company? Yun ang hindi po pwede doon. Pagka lumampas sa December 24. Ayun.
Kaya nga sabi natin, yung 13-month pay, kadalasan nga yan or practice din ng mga private companies, ibinibigay ang kalahati prior sa Mayo or Hunyo noong araw na ang pasukan ay Hunyo, karamihan ng pasukan ay Hunyo, ibinibigay ang kalahati sa buwan ng Mayo para magamit ng mga magulang na panggasto sa pagpaaral ng kanilang mga anak. Usually ganun ang practice eh. Tawag nila doon ay mid-year bonus. Mid-year bonus. Hindi ulit bonus yun. Tinatawag nila. Oo nga. Hindi ulit bonus yun, pero mid-year bonus. Bakit hindi nga may correct yan? Bakit hindi ma-correct yung terminology yan? Kasi sa atin ng siguro sa lingwahe nating mga Pilipino yung 13-month kasi kung Tagalogin kasi natin para siguro nagsimula ito noon pa hanggang hindi na nabago. Nakasanayan na lang. Nakasanayan na. Pero ang importanteng punto dito, partner, halimbawa, kung ang dahil mandated ito, mandatory ito, gaya ng minimum wage, pare-pareho yung dalawang yan. So parehong mandatory provisions ito ng mga batas. So ibig sabihin non-compliance ay may accountability yung employer. Pero syempre malaking problema nga dito, halimbawa, yung binabanggit ni PD kanina na tama yon, may pananagutan ang employer, pero pag hindi nga kasi nasita, halimbawa kung walang inspection, sige lang. Pinakamalaking problema ng DOLE, partner ay inspection. Kasi tagal namin lagi namin kausap ang DOLE dito sa Metro Manila. Nagbo-volunteer pa nga yung mga union leaders na maging organizers na gawin nilang inspector. Ay sabi naman ng DOLE, wala kaming budget para dyan kasi 600 lang ang inspector ng DOLE sa buong bansa. 600. Ang i-inspect nila ay 1 milyong kumpanya. So hindi makaya sa isang taon. Nationwide. Kaya paano? So random inspection ang mangyayari. Hindi talaga yung parang katulad ng... Hindi lahat. Yes. Oo, random lang. Ay, ang problema natin, ang liliit ng ating mga kumpanya, 98, 99% ng mga companies natin ay micro and small enterprises. Yes. So, yung inspection noon, sinong may-ari noon, ilan ang empleyado noon, dapat yun may database ang DOLE. Pero mahirap yung bagay na yan dahil kapos na kapos ng tao ang DOLE. Kaya ang proposal nga namin dyan, partner, dapat mag-partner ang DOLE at ang LGU dyan sa inspection na yan. Dahil mas maraming tao ang LGU kaysa sa DOLE. Oo. So, ilan ba kayo PD dito sa ilan ang tao ng DOLE dito sa probinsya? Ang regular natin na tao diyan ay kwan lang ilan ba sila? 5 lang yan, Ka Wilson. Pang-anim na sa akin. Ang nagpaparami diyan yung mga tinatawag na contractual or job order. But ang regular employee diyan ay 5. So pagdating talaga sa regular na plantilla position, problema yan ng Department of Labor. Tama yung nasabi ni Ka Wilson, pagdating sa Metro Manila or NCR, problema ang inspection dahil sa hindi match ang dami ng mga inspector sa dami ng mga inspectionable establishments. Ang kagandahan naman sa probinsya ng Romblon, 2 ang inspector natin dyan, kaya nga yung kanilang target yearly ay hindi nila kumbaga, hindi sapat ang establishment dyan na inspeksyonin, kaya naiikutan nila lahat dyan. At para ma-accomplish nila yung target, sila ay binibigyan ng authority na mag-inspect sa Palawan o kaya dito sa Calapan City. Yun ang kagandahan dyan sa probinsya ng Romblon. County ang inspectionable na establishment. Dahil karamihan naman dyan sa atin, halimbawa sa palengke ng Udjongan, halos wala kang gaano ma-inspect dyan dahil may-ari, tapos mga anak lang niya o kaya kamag-anak ang nandoon. O kung minsan man silang 2 mag-asawa ang nandoon sa tindahan ng isda o kaya tindahan ng gulay, family business. So, tama yun. Sa Metro Manila, malaking problema ang inspection. Hindi talaga ma-inspection lahat yan. At kung minsan ma-inspection ngayon, madaanan yan kung ilang taon na naman ang lumipas. Mabalikan. Okay. Pero PD, ibig sabihin kung malakas ang inspection efforts natin, so kung alam natin ang compliance ng mga company, so therefore, kung depende sa kung gaano karami ang nag-i-implement ng kasi ang dami na naming ang dami naming naririnig na kakakwentuhan, construction. PD, construction, yung mga construction, mga contractors diyan.
no? Marami silang reklamo, 'di ba? Marami silang reklamo na Enero na hindi pa nila natanggap yung wala pa silang 13th month pay. Actually, hindi nga 13th month pay yung nantay nila. Kulang pa yung sinweldo nila. Marami pang utang yung kumpanya nila dun sa Ang rason lang ng ang rason daw ng mga kontraktor, ito magandang talakayin natin ito, PD. Ang rason ng mga kontraktor kasi hindi pa kami nababayaran. Okay? Tama ba 'yon o mali? PD, yung ganung rason. Hindi tama na rason yun ng ating mga kontraktor. Dahil ang una sa batas, ang pagbayad ng sweldo ng manggagawa ay ang interval niyan hindi lalampas ng 16 days. Ganon. In other words, twice a month. Kaya nga kinsinas katapusan ang tawag natin diyan eh. Kaya hindi maobligado legally mandated ang ating mga kontraktor na magbayad ng sweldo ng 2 beses sa isang buwan. Na hindi pwedeng irason na hindi pa sila nababayaran. Oo, kasi ang requirement diyan dapat malaki ang puhunan nila. At alam naman natin na malaki ang puhunan ng mga kontraktor na yan. Nakakabili yan ng mga heavy equipment at napakaraming project. Oo. So hindi katuwiran yon. Actually, kung gano'n ang ginakatuwiran nila pagdating sa inspection, ay hindi tinatanggap yon ng mga katuwiran. Nagkakaroon. Tama yun eh. Marami talaga akong nakakwentuhan dyan ng mga Hindi lang, syempre, hindi malakas. Walang kilos ang union dyan sa atin. So, walang pagre-reklamuhan yung mga tao. So, the more na maging active dapat ang DOLE dahil walang taga-protekta dyan ng mga manggagawa. Alam na namin ni Kawi dyan, magpasimula na kaming magtayo ng mga union dyan at magparalegal trading. Dahil nga, walang matakbuhan, di ba? Walang matakbuhan ng mga manggagawa. So, isang halimbawa doon sa nabanggit natin, construction pa lang ito. So, syempre, mas heavily capitalized ang construction. So, may capacity dapat ang contractor. May mahaba dapat PC nila. Kung bakit usong-uso yung, di ba, umiiral PD yung bale system, di ba? Yung pabali-bali. Yung hindi regular ang sweldo, hindi bibigay ng kinsenas, hindi bibigay ng kundi bali-bali hanggang sa maipon. Parang lumalabas patuloy yung bali ng parang yung manggagawa pang nagkautang. Diba? Sa halip na yung employer ang may kasalanan kung bakit bumabali yung mga manggagawa kasi hindi niya regular na binibigay yung yung sweldo based on schedule. Kaya pinababali-bali niya lang. So mga violation yan, di ba? Uso pa ba ngayon dyan? Sa monitoring? May naririnig akong mga ganon na mga ganong scheme ng pagbabayad. Kaya nga itong sa darating na taon, in fact, mandato ng ating central office, priority na inspectionable establishment itong mga construction company. Okay, hahanapan ng accomplishment ang bawat inspector dyan at ang bawat probinsya. So, tututukan yan ng ating mga inspektor. Per project yan eh. Sa isang project, pwede mong inspeksyonin. Sa isang project, pwede mong inspeksyonin. Hindi yung isang contractor lang inspeksyonin mo dyan eh. Kung ang isang contractor ay may project sa isang bayan, mayroon din sa isa, iba-iba niyan, lahat ng project na yon pwedeng inspeksyonin. Ang nagiging problema lang natin kung minsan dyan, itong ating mga manggagawa, pagka tinatanong ng ating mga inspektor, may alinlangan. Kung hindi man takot, may alinlangan na magsalita. Sa takot siguro na sila ay tatanggalin. At kung sila naman ay tanggalin, mahirap din sa kanila yung ipaglaban ng kanilang karapatan kung sila man ay mag-file ng illegal dismissal dahil malaking gastos. Yun ang mga karamihan or malimit din nating nakakalap na impormasyon. Okay. Eto sir, maisingit ko dito, maidagdag ko ito doon. Kanina sana pag-uusapan na natin na kaya yung binabanggit na yung bumabali yung ating mga trabahador. Unang nakikita natin dito na dahilan, hindi alam ng mga trabahador ang kanilang karapatan. Kasi akala kasi ang thinking kasi nila, parang pag nag-apply ka ng trabaho, pag pinapasok ka, parang utang na loob nila na tinanggap pa sila eh. Ganun lang nangyari, kaya nga kunting kwan lang, kunting pagalitan lang, takot na natatanggalin. So, dito na ngayon pumapasok na hindi na nila tuloy mai-insist yung karapatan nila na dapat may sweldo kami ganito sa ganitong panahon. Hindi nila alam ang batas no tungkol na dyan eh.
Ang alam lang nila, kailangan nila magtrabaho at kailangan lang sumahod. Kasi napaka-importante na may trabaho para nga may pambuhay sa pamilya. Ngayon, pangalawa na lang yung alamin nila yung karapatan eh. Na dapat yon, alam nila dapat yon kahit basic man lamang. Kaya nga, kadalasan yan, marami akong natulungan na rin dati, dinala ko dati kahit dating PD Carla Villaflores. Grupo na mga construction laborers. Na dito, in fact, naalala ko, mga 16 sila lahat. 6 na buwan hindi sila pinasahod. Tapos binantaan pa, na pag nagreklamo kayo, tatanggalin. So yun ang sinasabi ko na pag yun na ang sasabihin ng may-ari, matatakot na yun na tanggalin. Hindi bali na lang mangutang yan sa labas, wag lang tanggalin. At least may aasahan silang sasahurin. Yun sir ang nakikita kong isa sa mga karaniwan na nangyayari pagdating sa mga laborer sa construction company. Oh, totoo yan. Ganyan talaga ang nangyayari kahit. Sa Cebu yan, kasi madalas akong umuwi nga doon. Yun ang mga naririnig ko. Pero actually wala pang direktang empleyado or manggagawa ng construction ang gaanong lumalapit sa akin. Naririnig ko doon sa mga kwento-kwentuhan lang yan. Ngayon pero totoo yon na una yung sinasabi nga na bali, pangalawa, kulang ang sweldo kung minsan. Kasi sa pagkakaalam ko nga, ang skilled worker sa Cebu yan, binabayaran ng 400. May pumunta sa akin Baba. Skilled worker. Sabi ko, bagamat sobra kayo sa minimum, kasi nung nag-uusap kami, 355 pa lang ang minimum. Pero kako, skilled kayo. Kayo kako ang nagdidikta ng inyong rate. Sahod. Oo. Ay sana wag kayong pumayag din kasi kung ang paggawa nga kako ng bahay ng isang karpentero dito sa barangay natin, sabi ko ay 600 na ang araw niyan Tapos pagdating sa construction 400 lang kayo. Ay wag kayo kako yan. Ngayon, kung titingnan natin ang minimum wage, wala pang violation doon. Pero yung rate ninyo ng mga skilled, kayo kako ang nagkuan din diyan, kayo ang naapektuhan. Okay. So, ma-clarify ko pa, PD, uli-uli, no? Balikan ko lang. December 24 ang last day ng pagbibigay ng 13-month pay. Yun nga, kadalasan kasi, lagpas na doon sa panahon na yan, ang mga reklamo na pinararating sa atin. Particular, balikan natin yung security guard. May lumapit sa akin, lagpas na yun. In fact, January na nagtanong kasi nga naririnig sa programa, nababanggit namin dati ni Ka Wilson, may nagpaabot na, sir, pwede pa ba kaming maghabol ng aming 13-month pay kasi January na ito, pwede pa ba yun? Ay, sabi ko, oo naman, kasi nga lumagpas, dapat nga may violation na kako yung company. Ngayon, ang tanong dito, sir, ito, kinausap sila nung kanilang employer na bayaran na lang sila ng staggered, pero lagpas na ng December 24. Ano ang mangyayari doon, sir? Dapat buong bayaran. Dapat buo yung ibabayad. Dapat buo. Ay ang problema nga, tatakutin pa sila nung employer Pag nagpilit ka kuno, tatanggalin. Yun ang word sa kanila na medyo pinatatakutan nila yung tatanggalin Dahil nga sa totoo lang naman talaga, mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon na kumbaga na medyo stable na trabaho. Pagka ganun nga, kasi yun ang pumapasok sa isip nila baka tanggalin nga tayo, wag na lang magreklamo. So ano ang masasabi mo dito, sir? Ano ang maipapayo mo sa kanila? Sa mga lalo na sa nanonood natin ngayon. Actually, ganito yan. Karapatan natin yun Ang sa akin sana, ipaglaban natin din ang karapatan. Kung may pananakot na tatanggalin, kung karapatan mo ang hinahabol mo, ay huwag kang matakot. Kasi karapatan mo rin yung huwag tanggalin kung walang mga tinatawag na mga just causes. Kung ikaw ay tatanggalin ng walang sapat na dahilan at hindi tama ang proseso, ay may karapatan ka ring magreklamo ng illegal dismissal dyan. So, Ka Wilson, naghang si PD. Manggagawa na magreklamo sa kabila nung lahat na bumabag. Yun Okay. Medyo bumabagsak ng konti. Yun ang nagiging problema natin, Awi Oo.
Yun ang nagiging problema natin, yung nag-aalinlangan, kung hindi man nga natatakot ang ating mga manggagawa, na ipaglaban yung kanilang mga karapatan. So, yun ang isang sanhi dyan eh. Kasi ang Department of Labor, lalo na dyan sa Romblon, once na ilapit mo ang problema, magre-responde talaga yan. Kung may tinatawag tayong complaint inspection eh, magkaiba yung routine dahil regularly ay iikot yung ating mga manggagawa, yun ang routine, mga inspector, yun ang routine inspection. Pero mayroon ding complaint. Okay, mayroong complaint inspection. At sa complaint inspection, agaran yan within immediately magre-responde ang ating inspector para tingnan ang kalagayan nila doon. So, yung pananahimik ng ating mga manggagawa, yun ang sanay medyo... Ay, naghang na naman si PD, oh. Partner, balikan kita partner, medyo naghahang PD, medyo bumabagsak na konti. Bagsak ang internet ni PD. Anyway. Pero ganito partner yung alam mo namang paulit-ulit nating binabanggit. Mag-bawas kayo ng internet dyan. Nakakunig ba kayo? Go ahead, partner. Pinapa-disconnect ko yung ibang Okay. Okay lang, sir. Okay na, naririnig ko na. Okay lang, sir. Okay lang, PD. Medyo bumabalik na. Bumabagsak lang talaga, naghahang. Yung mga anak ko kasi naka-connect yung mga anak ko, sabi. Okay. So, balikan natin, partner, balikan natin yung mga nababanggit ni PD, yung violation na tatakutin ka at natatanggalin. Ano may dadagdag mo doon, partner, nakwan? Doon sa kasi sa hanay ka lang magagawa eh. Si PD naman sa hanay ng gobyerno. Hindi lang naman sa Romblon problema yan, partner, sa buong bansa at maging sa buong mundo ay ganyan ang ginagawa sa mga manggagawa dahil powerless ang mga manggagawa talaga. Ito yung sitwasyon natin dito sa ganitong klase ng lipunan natin na hindi talaga balansyado ang power ng dalawa. So kaya nga prinotektahan ang karapatan ng mga manggagawa dahil nga wala silang sapat na kapangyarihan para ilaban yung kanilang sarili kung sila lang. Kaya kailangan ng gobyerno, kailangan ng batas ng estado para gawin 'yon. Ay paulit-ulit nating binabanggit yan, partner, pero actually nung nangangampanya ako diyan, 'di ba, nung sa provincial board, 'di ba, yan ay plataforma ko. Nasabi ko, ihahabol natin ang compliance sa labor standards ng ating lalawigan para naman ang ating mga manggagawa diyan sa probinsya enjoy nila yung kanilang karapatan. Basic lang 'yan. Hindi humihingi ng kayamanan yung ating mga manggagawa. 'Di ba? Hindi sila humihingi ng kaalwanan pa ng buhay o kaunlaran pa ng buhay, kundi yung basic standard lang, core labor standards lang. So, kung yun pa naman ay pagkakait ng mga negosyante sa kanila, ay ang ibig lang sabihin noon, ang mga negosyante natin ay kailangang disiplinahin. Yun. Hindi yung silang magdidisiplina sa manggagawa nila. Bakit nila didisiplinahin? Anong didisiplinahin nila? Huwag kayong magreklamo, kayong mga empleyado ko, huwag kayong magreklamo kahit di ko kayo sinusweldohan ng tama. Dapat disiplinado kayo, ganun ba? Baliktad dapat ang disiplinado ay yung mga negosyante. The moment nag-isip silang magnegosyo, dapat ang prime consideration nila ay yung kanilang employee, yung kanilang workers. Kasi walang mangyayari sa negosyo nila kapag wala yung kanilang mga empleyado. At ang sama namang tingnan, kapag ikaw ay nagnenegosyo, kumikita yung negosyo mo dahil pinagsasamantalahan mo yung empleyado mo. Mali yun. Di ba? Oo. So, dapat, partner, tuloy na natin yung ating plano dyan. Tayo. Mag-training tayo. Actually, may isang... Mag-usap tayo. Sige, Ka Wilson. Actually, may isang approach na inspection approach pala yung Department of Labor. Yung tinatawag, nung isang taon na ito nag-umpisa, sa panahon ni Sec Benny, yung tinatawag na Technical Advisory Visit or TAV, na kung saan yung mga establishments na less than 10 ang kanilang mga manggagawa, ito ay ipinapatawag at batch by batch, halimbawa 50 sa isang bayan, isang batch na yon, ino-orient sila, ino-orient ng mga labor standards. Pero hindi basta-basta orientation yon. Mayroon silang checklist na chichikan kung ano yung hindi nila nakukomply.
Medyo kailangan tutuurin sila doon dahil hindi pwedeng hindi. Kasi binabalidate din sa mga employees yun eh. Kung totoo yung kanilang chinikan. Pero developmental ang approach na yon. Okay. Orientation na ito yung mga labor standards na dapat makomply or dapat sundin ng ating mga manggagawa. Lalo't higit sa mga maliliit, kaya ganun ang approach eh. Yung technical assistance or advisory visit, kung tawagin. Yun. Okay. Ay dapat yun, dapat may pondo yun. Pag walang pondo yan, walang mangyayari sa programang yan. Dahil yan ang laging problema sa DOLE, underfunded ang DOLE sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ito ang isa sa may pinakamaliit ang pondo. Budget ng DOLE. Oo, ang malaki trabaho, pero ang liit ng budget. Kaya nakita nyo yung plantilla dyan sa atin, yung regular, ganun lang kadami. 5. 6 lang pala kayo, sir, ha? 6 lang, oo. Kung makapasyal kayo at madami, yun ay mga contractual na in fact, itong taong ito magtatapos o magre-renew na naman next year. Yun ang mga nagpapadami dyan sa ating opisina. So, number 1 violator ng labor standard din ay gobyerno. Pero yung JO, yung binabanggit na JO ni PD kanina, job order. Alam mo ba, partner, ang technical definition yan? Hindi sila empleyado ng gobyerno. Kaya nga, gumagampan sila ng trabaho ng gobyerno, but they are not considered as government employee. Biruin mo yon? Gobyerno mismo ang nagbabiolate ng sariling batas sa employment sa pamamagitan ng job order na yan. Hindi sila wala silang kinalaman sa gobyerno kahit na ang kanilang tinatrabaho ay gobyerno. Kaya nga wala silang mga benepisyo katulad ng mga benepisyong natatanggap ng regular employee ng gobyerno. Kawawa yan yung mga JO natin, partner. Ayun ang kalakaran eh. Kumbaga, kasi pwede sana yan na maging na malegalize pag magkaroon ng pagpasa ng batas ang Kongreso. Na lahat ng hinaharang ng partner, ang unang humaharang sa panukalang batas ay gobyerno din mismo. Ayun laang. Matagal nang may panukala diyan ng mga batas, no? Ang haharang diyan ay si Department of Finance at si DBM. Yun lang. Sasabihin ka agad, walang ibabudget. Walang pondo. O kasi dati may panukalang batas na diyan, may proposed bill na diyan. No, na kapag ikaw ay 5 taon na nagtatrabaho sa gobyerno, ibig sabihin paulit-ulit mong ginagawa yung trabaho mo. Sa private kasi 6 months lang ang Di ba? Sa private, kapag nagtatrabaho ka, 6 months lang ang probationary. Ibig sabihin, kailangan ka ng kumpanyang yun kung bakit hindi ka tinatanggal. Di ba? So, paulit-ulit mo lang ginagawa. Diyan ba pumapasok, partner? Diyan ba pumapasok yung sinasabi mo dati na 555? Ito ba sa private yun eh. Sa private yun. Ang JO, hindi naman 555. Although pwede silang gawing 555, yung every 5 months ay magre-renew ka ng kontrata. Ang JO, pwede rin gawing ganon kasi depende yun sa availability of fund, yung job order. Parang sinasabi lang namin sa amin kasi PD, nasa official po ako ng Partido Manggagawa, convenor din ako sa Labor Coalition. So lagi naming pinoproblema itong bagay na ito. Kasi kapag dating ng ganyang usapin ng paulit-ulit mong ginagawa yung trabaho. Ibig sabihin, 'di ba may definition tayo sa na necessary and desirable PD, 'di ba? Yes. Para kasi kung hindi ka kailangan, di dapat tinanggal ka na, 'di ba? Oo, naman. Tinanggal ka na, pero 5 taon ka nang hindi tinatanggal. Meaning kailangan ka. Oo, yung trabaho mo, ganun pa rin yung ginagawa mo, paulit-ulit yung trabahong yun. Ibig sabihin, kailangan ka diyan sa posisyon na 'yan. Pero dahil hindi ka ginagawang permanent, umiiwas sila na mabigyan ka ng full benefits. Yun. Ang manghaharang nga noon, ang manghaharang nga mismo noon ay si DBM, si Department of Finance. So kahit anong kasisigaw namin sa kalsada na itigil ang ENDO, hindi makikinig ang gobyerno kasi siya mismo ay violator ng ganitong klase ng karapatan ng mga manggagawa. Yun. So sa sitwasyon na yan, sila PD. Nalipat na tayo ng topic. Sa sitwasyon na yan, sila PD ngayon ang naharap sa nag-uumpugang bato. Sila ang nakaharap eh. Sila sumasalo ng problema eh. So sila ngayon ang hinarap. Kayo sir ang inaaway ng mga tao eh. Yun ang dating eh. Di ba? Oo nga eh. Anyway, puntahan natin sir itong implementasyon ng salary increase.
kumusta ang kailan ito nagsimula at magkano ang mga itinaas na mga sahod ng ating mga manggagawa para sa kapakanan ng ating mga nanonood. Oo, sang-ayon sa ating bagong wage order ay nagsimula ito noong December 7 na may karagdagan na 40 pesos. Okay? Yan ang ating wage increase. 40. Okay? Kaya mula sa dating 355 ay naging 395 at yung isang kategorya mula sa 329 naging 369. Yung 395 ay para doon sa mga establishment na ang empleyado ay 10 pataas. At sa mga establishment na mababa sa 10 ang empleyado, yun yung 369. Okay. Yun. Partner, Ka-Wilson, ano, sa inyo, sa partido manggagawa, magkano ba ang inyong proposed na increase dapat? Magkano ba ang inyong pinaglaba? Marami kang pwedeng framework na gamitin doon sa magkano ba talaga ang kailangan. Mayroon kaming framework ng tawag namin ay wage recovery. Inflation-based. Ibig sabihin, yung piso mo kasi nung nakaraang taon ay hindi na piso ngayon. So, babawiin mo lang yung nawalang halaga sa nung sweldo mo dahil sa nire-recover mo. In fact, hindi yun wage increase, Kawi. Kasi wala ka namang naidagdag eh. Wala ka namang idinagdag eh. Binawi mo lang yung nawalang halaga sa'yo, yung lost purchasing power mo. So, halimbawa, 40 pesos yung parang sa NCR yan, PD, 40 pesos din lang eh. Ang increase dito sa NCR. Yun nga lang, yung sa NCR, yung 40 pesos, idadagdag sa 600, sa 570. Kaya naging 600 na ngayon. Itong 40 naman natin dito, idadagdag dun sa 355. Di ba? Siyempre, malayo ang halos kalahati. Halos kalahati ang 40 pareho, pero kalahati ang diferensya ng sweldo ng worker sa NCR at worker dyan sa atin sa Romblon. Okay, gumagawa kasi kami PD ng computation sa partido manggagawa monthly based on inflation. So nakasubaybay kami lagi sa Philippine Statistics Authority kasi lagi namin ina-update yung aming wage table kung gaano kalaki yung nawawala na nawawalang halaga ng sweldo based sa monthly inflation din. So itong pinakahuli naming ginawa based on November CPI, Consumer Price Index ng November, ito yung inflation natin. Ang November CPI natin sa Mimaropa ay 129.4. Oo, tapos siyempre ang nominal minimum wage natin ay 355 doon sa 10 and above. Yung binabanggit ni PD kanina, 10 and above. 355. Ang real wage lang niyan, based doon sa inflation na binanggit natin. Pag sinabi nating real wage, yung totoong halaga nung 355 dahil may inflation tayo ng November na ganitong kalaki, parang nasa mga magkano bang inflation natin ng November? 8 dito sa Romblon, 8. Isang Mimaropa sa pinakamataas ang inflation rate sa buong bansa Pero nung isang araw nung nagkaroon kami ng press con na partner sa PSA, 7.2 na lang ang Romblon. Mataas pa rin kasi ang headline inflation natin nasa mga 4.5% na lang sa nationwide Yung headline inflation natin national average. So ang ano naman ito pala nasa record naman yan ng inflation rate sa buong bansa ng Mimaropa ay isa sa may pinakamataas na inflation rate na rehiyon sa buong bansa. Isla-isla kasi tayo Ganun ang problema natin. Tapos marami ng produkto diyan sa atin ay imported. Kaya ngayon hindi naman imported galing sa ibang bansa kundi galing sa ibang lugar. Bigas, Mindoro. Okay. So nung kinumpute namin ito PD, ang real value na lang nung Mimaropa minimum wage natin na 355 ay 274 pesos. 274. Oo, yung 355 natin, 274 ito nung November. Halos kalahati Kalahati. Hindi naman. Ang nawala sa kanya ay 80 pesos, 80 pesos and 66. Dahil yun sa yung inflation. lost value dahil sa inflation. O balikan natin yung 40, di ba, partner, PD. Yung 40
ay kalahati lang nung nawalang halaga ng sweldo ng mga manggagawa. Kaya ang laki-laking question ngayon dyan, may wage increase nga ba o wala? Eh siyempre sasabihin ni PD meron, sasabihin ng Dole meron. Pero sa totoong buhay, sa realidad, may wage increase ba o wala? Wala. Kasi nga, may utang pa. Di ba? 80 dapat ang ibalik para lang maibalik yung 355. Pero ang ibinigay ay 40. Kulang pa ng kalahati. Pero kasya na ba yung 40 partner sa 2 kilong bigas? Hindi. Ay, hindi ba? Wala pa ba yung 20 bigas? Sa ano pa yata yun? Sa pagdating ng panahon. Kawawa ng natin, ano? Di ba tama ba ako, PD, doon sa ano? Sa framework pa lang ito, ang sinasabi kong unang framework partner ay wage recovery, recovering the lost value of wages. Ibig sabihin, binabawi mo lang yung nawala. Ang tanong, nabawi ba? Hindi. Kalahati pa lang ang nababawi. So may utang pa. Okay. Iba pang bagay kapag susundin natin yung konstitusyon, kasi sa konstitusyon, ang provision naman ay living wage. Yes. Mahigit 1,000 yun, partner. Oo. Ay wala, hindi nangyayari sa buong bansa 'yon. Kahit dito sa NCR, 610 lang ang sa 610 lang ang minimum wage. Ang computation namin sa PM ng living wage ay dapat ito ay at least 1,200 a day. So kalahati din lang. Para ka mamuhay ng tawag yan, yung normal na tinatawag. Ay ano yun, hindi pa average life lang yun, ano? Kasi kung tatanungin mo ang 'di ba ang NEDA ay nag-conduct noong 2015 nung kanilang survey kung tawagin ay ambition natin 2040. Survey ito, tinanong ang mga Pilipino anong gusto ninyong buhay. Ang tawag diyan ay ano yung komportable na pamumuhay. Yung komportable at mapaya yung hayahay na pamumuhay, parang ganon. Hindi pa mayaman 'yon, middle class life lang ang Alam mo ba kung magkano nung kinompute ng yon? Ng NEDA? 120,000 a month for a family of 5. Sahod na yun, sir, ha? Ng isang taon ng isang ordinaryong magagawa dito sa atin sa Lumlon. Kaya nga, di ba? So, yun, aspirational target naman itong living wage. Ibig sabihin, pangarap yan ng ating bansa na gawin kasi nakalagay yan sa konstitusyon, mandato yan ng ating konstitusyon. So, dapat ang gobyerno, ang mga hakbang niya, ay hindi pa palayo doon sa aspiration na yun, kundi papalapit. Ganun dapat ang kanyang aspiration. Pero so far sa ngayon, hindi nga ganun ang nangyayari. Kasi ang productivity, madaling sukatin yan, partner, yung itataas namin ang kita nyo, ang sweldo nyo, basta tumataas naman ang productivity nyo. Ay mali, partner. Kasi ang productivity sa Pilipinas ay halos na doble na. Ang productivity level, tumaas. Pero ang sweldo, flat. Naiwan. Ang parang motorsiklo na na-flat. Pero ang productivity ng mga negosyo, diretso. Ayun ang problema natin. So, ano na yun? Ito, economic problem na ito, partner, na hindi sapat na pag-usapan natin sa isang oras na diskusyon dito sa palatuntunan natin. Ibig sabihin, partner, naiipit na naman sila PD dyan. Ang libor, ang diuli na naman, iipit na naman dyan. Kasi sila nga humaharap sa tao eh. Humihingi rin ng wage increase yung mga government employees. 33,000 nga ang kanilang minimum wage na hinihingi. Yung pinakamababang pasweldo sa mga government employees, sabi nila dapat 33,000. Based sa kanilang computation. Mabalik sa iyo, sir. Hindi ba kayo nagre-request, sir, sa Dole Romblon na madagdagan man lamang inyong manpower? Nag-request na ba kayo niyan o wala? Actually, region mismo ang nagre-request niyan. Pinapaabot yan ng bawat provincial director ng Mimaropa yung kakulangan. Ang tama yung kanina, yung kay Ka Wilson, yung DBM ang nahihirapan dyan eh. Kasi pondo ang kailangan dyan. At in fact, sir, hindi, partner, Ka Wilson, hindi lang ang Dole ang problema sa manpower, pati halos siguro lahat ng isa na dyan ang DTI. Nung nakaraan, hindi ako nakakamali, nung nakausap namin si ARD Ompong Mariposque ng DTI, yan din ang sinasabi niyang reklamo. In fact, yung dati nilang tao, nabawasan pa. Oo.
Kaya nga partner, yung siyempre ang problema nga kasi natin madaling makita yung problema. Ang hirap na hirap tayo ay ano ang solusyon. Iba ang pinag-uusapan natin Confidential fund saka ang pinag-uusapan natin. Ang problema natin, PD, ang dami na ngayong studies na lumalabas, naka-attend ako ng ilang diskusyon. Oo. Palala ang krisis natin sa bigas. Next year, tama. ang bigas ay pinakamababa na 60 pesos ang aabuti na ng per kilo. Dito nga sa Maynila, yung dati kong nabibili per kilo, partner na dating 48, 65 na ngayon. Magmamahal pa ito pagpasok ng summer dahil papasok na si El Nino. Ang supply natin na imported ay apektado, tumigil na sa may control na sa pagsusupply yung mga bansang pinagkukunan natin gaya ng India, Vietnam at iba pa. Yung basic food natin, diyan ginagastos ng 50% ng gastos ng household sa kanilang income pagkain. Darating ang oras yun na masaklap sir, Ka Wilson. Na kahit yung pera mo 40 pesos PD wala baka next year wala na. Ngayon, wag naman sanang dumating ang pagkakataon na mangyari na kahit may pera ka, wala kang mabili. Yun ang pinakamasaklap. Di ba? Parang tatanggapin pa natin kahit 60 na yan per kilo ng bigas. Basta merong mabili. Ang masaklap doon ay may pera ka, wala ka nang mabiling bigas. Yun ang pinakamabigat. Sana wag kayo umabot. The same question ako kay PD. Compliance rate naman PD sa may record din kayo ng compliance rate sa minimum wage dito sa ating probinsya? Kasi dami rin naming naririnig na reklamo niyan. May naririnig pa nga kami diyan, 100 piso lang ang bayad. Oo. Sa probinsya natin maganda ang compliance diyan. Okay, hindi ko kayo mabibigyan ng exact na figure. Pero maganda ang compliance sa rate diyan sa sa Romblon. Okay. So okay pala. Oo. Karamihan kasi diyan nga medyo maliliit. Kaya yung minimum wage medyo mababa rin. Okay. Exempted naman sila, pwede silang mag-file ng exemption kasi kapag MSME sila. Anyway, dito lilipat tayo sir sa isang issue naman. Daanan na natin lahat para matulungan din natin yung ating mga kababayan, lalo yung mga manunood ngayon. Dito sir sa issue ng compliance sa mga construction firm. Alam naman natin ngayon, papuntang summer, kaliwat kanan ang patrabaho ngayon So, at isa ang DOLE lagi sa mga may mandate din diyan na tingnan yung compliance, particular sir sa pagsusuot ng PPE nila, di ba? Kadalasan sa construction firm, may makikita tayo nagtatrabaho, wala man lamang suot na hard hat. Wala man lang. Kumusta ito, sir? Kumusta ngayon? Alam ko, humigpit na ngayon ang DOLE. Mahigpit ang DOLE kasi ang isang construction company, mayroong sinasubmit sa department yan, dyan sa opisina, na kung tawagin ay Construction Safety and Health Program. Okay? Nandun yung mga kinakailangang gawin para sa safety and health ng manggagawa habang ito ay nagtatrabaho. At kailangang may approval muna yun bago sila makapag-implement ng project. So, ang nga lang dyan, ang isang nakikita natin na actual talaga pag binisita ng ating mga inspektor ang paggawa sa construction company, may mga violation na nakikita tulad ng hindi pagsuot. Mayroon namang mga PPE yan pero hindi sinusuot. So sa tuwing magbibisita, doon pa lang nila sinusuot. Sinusuot. Oo. Pero na ito ay obligasyon din ng kumpanya na kaya nga sila may safety officer May safety officer sila na panatilihin na masunod yung pagsuot ng mga PPE na yan. Partner, go ahead, may dinadagdag ka. Maganda yung tanong mong yun kasi dami naman natin talaga nakikita sa kalsada lang natin nakakasalubong itong mga worker natin sa construction. Wala talaga, very seldom kang makakita na sila ay properly properly equipped ng safety standard na Pero may batas yan, sir, di ba?
Oo, yung Republic Act. Tama, yung tama. safety. Occupational Health and Safety. Basahin ko lang yung portion, partner, ng pananagutan ng kumpanya dito. Based on sa Republic Act 11058. Ito yung Occupational Health and Safety Standards. Sabi dito, partner, every employer, contractor, or subcontractor, if any, shall provide his workers, ulitin natin ha, shall provide, ang gamit na term ay shall. Hindi, mandatory yan. Mandatory yan, shall. Susunod, stress ulit natin. Free of charge, libre, walang gagastusin ng empleyado, free of charge, protective equipment for their eyes, face, hands, and feet, and lifeline, safety belts or harness, gas or dust respirators or mas isa-isa. No? And protective shields whenever necessary by reason of the hazardous work. Depende sa kung saang industriya ka. Diba? Social ang nakalagay, partner. So mandatory. Kung hindi natin nakikita yung mga construction workers na hindi nagsusuot, either matigas ang ulo ng construction worker na ayaw niyang magsuot, o ang mas rason, wala siyang magagamit. So doon, sir, PD, pagka ganun, ano ang mga sanctions ninyo na ginagawa dyan sa mga construction firm? May na ba kayong na-penalize? May naparusahan na ba kayo dyan? So ganun. Ang kwan dyan, marami na tayong na-penalize kasi may corresponding kwan dyan penalty. Actually, may amount ang kwan dyan. Amount ang kwan dyan. May mga nagbayad naman na. Okay? Kasi halimbawa, walang PPE, may 20,000 yan, may 40, walang first aider, ganyan, o walang mga safety officer, may corresponding kanyan, amount of penalty. Tsaka maliwanag yan, sir, di ba? Na pag nag-submit sila sa inyo, sa opisina, yung mga construction firm, mandatory yan na kailangan mayroong compliance sila na aaprubahan ng DOLE. Nakita ko dati kasi minsan nag-submit ako dati. So, yun yung Construction Safety and Health Program. Kaya lang, doon yun sa papel or sa program na yun, kumpleto yun eh. Kumpleto. Compliant talaga na compliant doon eh. Alam, pag nakita mo na doon sa actual, doon ang nagiging problema. Ako, partner, siyempre maintindihan ko pa yung mga nagpapagawa ng bahay kasi sariling pakontrata yon ng mga karpentero lang eh. Pero itong mga construction companies na nagbibiding talaga. Yung nagbibiding ng kontrata, ay hindi dapat makalagpas sa ganito. Kaya nga. Kaya PD, mayroon ba kayong pwedeng sabihin sa aming pangalan ng kumpanyang yan? Wala mang nakakarinig sa atin eh. May sample ba kaming pwedeng marinig sa inyo na na-penalize ninyo? O kaya sir, pag may nakita kami na may mga ganong violation, sir, pwede ba na may ipaabot sa inyo kaagad-agad? Pwede yun. Oo, pwedeng ipaabot kaagad. Yung mga ganon. Kasi may tuturing na complaint eh. Ang complaint hindi lamang nanggagaling sa manggagawa. Pwedeng galing din sa public. Ganon. Okay. So pag may reklamong narinig, ang iba, kumisan nga yan, anonymous eh. So kahit anonymous, magkakandak muna ng validation yan or verification. Yung kung mayroon talagang ganung nangyayari, then susunod na yung inspection. Okay. Isa pa sir, na issue na ating dadaanan din na related dito at medyo ito rin kadalasan ang mga nangyayari. Yung mga subcon, ano ang role dito sir? Kasi marami akong narinig at mga nakikita rin, ito si contractor na nakalagay sa tarpaulin. Pero iba ang mga iba na nagtatrabaho eh. So ano sir, para lang malinawan ng ating mga kababayan. Go ahead sir. Dapat yung legitimate lang na contractor o kaya subcontractor ang magpagawa noon. Kapag pumasok ang isang individual or entity man na hindi legitimate na contractor, ay sala yung contracting arrangement. Sala yon. Okay. So may problema doon. Tama. May problema doon kasi may mahabang explanation kasi yung empleyado ng subcontractor na hindi contractor, kumbaga ang pananagutan doon manggagaling sa manggagaling doon sa legitimate na contractor eh. Kasi siya yung kakontrata halimbawa ng gobyerno. So, ang agreement ay nandoon sa government o kaya halimbawa lang sa isang ahensya ng gobyerno
or sa LGU man yan, at sa contractor na yon. So kung sinabkon niya yon, kung ano man ang pangyayari doon, malalupad kung ito'y aksidente, malaki ang pananagutan pa rin doon yung yung ang tawag diyan yung partner ay legitimate solidary liability ang tawag diyan. Ayun ay accountability kasi ng yung gobyerno ay o kaya yung ahensya ng gobyerno, hindi siya nakipagkontrata doon sa subcon eh. Doon siya nakipagkontrata sa legitimate na contractor. Okay. Pero ito tanong ko, sir. Simpleng tanong ko dito. Allowed sa batas na isubcon ng isang kontrata? Pwede. Kaya nga yung title ng ating labor code sa Article 06 to 109, ano to contracting and subcontracting eh. But ang subcontractor dapat legitimate din yan. Okay. Yun yung may provided sa batas yun, partner. Oo. At ang mga Department Order 174, kailangang rehistrado lahat ng contractor at subcontractor. Oo. Actually, kung sa construction company yan, sa pickup, ganoon. Doon dapat sila rehistrado. Hindi na kailangang magparehistro yan sa 174 kasi mga construction company yan, kaya nga doon sila rehistrado sa pickup. Oo, Philippine Contractor Accreditation Board. Yan. So kahit yung mga subcon, magsasubcon, sir, dapat pick-up license dapat, sila? Dapat pick-up license din yan. Paano kung hindi pick-up license, sir? Doon papasok yung problema. Kaya nga parang ang may problema pa rin doon o may pananagutan kung sakali man yung contractor na nakipagkontrata sa gobyerno. Hindi, ganito, sir, ang sitwasyon. Kumbaga, nakita ko, nakumpirma ko na hindi siya pick-up license ang nagsubcon. So, pwede bang ireklamo outright ito? Kumbaga, hindi na natin hihintayin na magkaroon pa ng problema, nagka-diferensya yung trabaho, kundi outright, upon na nalaman ko na hindi siya pick-up license, pero nagsasubcon siya, pwede ba siyang ireklamo, sir? Pwede. Kasi kumbaga hindi nga dapat ganun ang arrangement. Dahil may alam ako, sir, may kilala ako, may alam ako. Yari ka ngayon. Hindi. Ito, sir, ay ano ko lang na hindi dapat maging ganito ang practice kasi ang punto rito na deprive yung mga pwede mag-subcon na mga lehitimo. Yun ang punto natin eh. 'Di ba? Ay yung pala yung nagsasubcon doon hindi naman pala hindi pick-up license, tapos sila ang nagtatrabaho sa mata itong isa pick-up license na gusto mag-subcon hindi makasubcon. So yun ang ibig natin sabihin. So pwede pala ireklamo talaga. Kasi tingnan nyo, gaya ng nasabi ko kanina, ang nagsasubmit yan ng for approval ng Construction Safety and Health Program. So ang nagsasubmit diyan yung pinaka-contractor mismo. Siya 'yun eh. So siya ang recognized doon. Okay? Yes. Na magpagawa. Hindi kung sino pa man. Kaya nga ang isang naiisip ko diyan o kaya sa susunod na taon, yung hindi ganyan ka-aktibo, hindi ko parang wala pa nga diyan tinatawag na Construction Industry Tripartite Council. Wala. Maganda rin na buuin sila as a Industry Tripartite Council para ma-develop at ma-establish yung kultura ng compliance. Yan. Yan sa labor standards, lalo higit sa safety and health program ng mga construction company. So kasama ang gobyerno doon, ang workers, kumbaga workers at saka ang employer, yung mga construction company. Okay. Partner, ano may dadagdag mo doon? Alam ako, ito rin ay isa sa maraming problema diyan, partner, sa maraming sinasagasaang diyan na batas yung ganyang klase ng practice. Yung una, halimbawa, siyempre yung una, corruption. Malaking problema yung corruption diyan dahil ang kontrata, lalo kapag government infrastructure, may may mga paborito, may mga ganito yan. Pangalan lang 'yon, di ba? Samantalang kung susundin mo ang batas, klarong-klaro sa batas na kapag ikaw ay contractor, ikaw ay registered, di ba? May sarili kang kapital, may sarili kang tauhan, may sarili kang equipment,
'di ba? Kaya nga legitimate contractor ka dapat kasi ang gagawin, 'di ba? Kadalasan sa government contract kasi mag-aabono ka pa, 'di ba? Aantayin mo yung ibibigay ni gobyerno. Yan, kaya uso ang bali system PD dahil nga yung ipinangako ay hindi dumarating pero magsisimula na yung proyekto, wala pang pagkukunan si contractor ng ganito. Okay. So, bawal kasi, 'di ba? Bawal sa DO 174, 'di ba? Although tinutulan din namin 'yan dahil nga kulang yung alituntunin na 'yan. Bawal ang labor only contracting. 'Di ba? Prohibited ang labor only contracting. Kasi illegal na practice 'yan. Kadalasan sa construction ay labor only contracting. Yung mga subcontractor ay laborer lang naman ang dala nila. Di ba? Wala naman silang sariling equipment dahil ang equipment ay nandoon kay principal contractor. Okay, so usong-uso pa ngayon sa construction industry, hindi lang naman sa Romblon ito, PD, yung parang kabo system yan parang mga tao na may hawak na tao, kapag may kontrata si ganito, illegal din 'yon. Pero syempre nga hindi nga na ipapatupad ito at laging bumabagsak ang CC ang CC at accountability doon sa DOLE dahil DOLE dapat ang nagpapatupad niyan. Pero sa akin nga kasi nung panahon ng election, partner, sabi ko hindi pwedeng DOLE lang ito. Dapat pati local government units ay involved dito sa ganitong klase ng kasi sila may manpower bukod sa silang may manpower, partner, di ba? Yung general provision, pinaka-importanting provision ng ating local government code ay i-ensure yung general welfare. Yes. Ng kanyang mga tao. Yes. At ang labor, di ba? Yung labor rights ay isa sa kung mayroong kayamanang maituturing ang isang ordinaryong tao, ay yung kanyang karapatan sa trabaho Kasi wala naman siyang property Yes. Wala siyang lupa, wala siyang ari-arian, kundi yung kanyang labor power. Sarili lang. Yun lang yung kanyang private property Yung kanyang labor power. I-violate mo yon para mo siyang pinatay. Ganun yun. Parang inapi mo siya. O kaya parang binawian mo siya ng buhay kapag yung kanyang karapatan ay tinanggal mo. So, tandaan mo yan, partner. Kapag mayroong subcon, underpaid sigurado yan. Sigurado ako yan. Underpaid yan. Maliban pa sa hindi sila pick-up licensor. Karamihan yan dito kasi alam ko napakahirap magpa-accredit sa pick-up. Kaya mahirap magpa-license yan. Oo. Kaya nga napag-uusapan natin yan para at least ma-aware din yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kinukuha nilang mga laborer na tapos tatakutin pa pag nandoon na, maliban sa tatakutin, underpaid pa. So ibig sabihin, mas kung dapat may matakot dito, kung titingnan, yung mga nagsasabkon na ito kaysa dito sa mga laborer. Yes. Diba? Yun ang punto natin na dapat kahit papano, malaman ito ng ating mga laborer, yung mga nanonood natin ngayon, na tingnan ninyo ito sa isang punto na ito, sa isang aspeto. Huwag kayo matatakot. Kasi, alamin nyo na karapatan nyo yan sa ilalim ng batas na magtrabaho at pag kayo tilanggal, sabi nga ni Ka Wilson, that's another story, na walang dahilan, di ba? Sabi nga ni PD Philip, tanggalin ka sa isang trabaho na wala ka namang walang basihan, another story yan. Kaso na naman yan. So yun ang dapat na malaman ng ating mga manggagawa Yung na mga, lalo na dito sa probinsya nga na yung kaya sila nagpipilit, kumbaga nagmamakaawa para lang tanggapin, kasi kailangan nila magkaroon ng trabaho para may pangtusto sa pamilya. At sila itong kadalasan na vulnerable, na dinadaan doon sa takot. Tapos hindi na nga ito, sir, sigurado ako, pag ganun ang sitwasyon nila, sa tingin mo ba maghahangad pa ito ng mga 13 month pa? Hindi na ito maghahangad. Ang kanilang nakita, pasahurin na lang sila, okay na Marami itong ganun, sir, sa totoo lang. Marami yung ganyan na naaawa tayo, kaya nga kailangan talaga natin maipaabot sa kanila yung mga basic na impormasyon tulad itong mga pinag-uusapan natin ngayon na sa ilalim na batas mayroon kang tatanggapin na 13-month pay. Balikan ko, sir, itong 13-month pay pala. Marami rin itong nagtatanong para rin malinawan uli. Kami ni Ka Wilson dito, paulit-ulit na kami. Gaano ba kalaki dapat daw ang tatanggaping 13-month pay? Kasi 13-month pay lang alam nila, hindi naman nila alam paano ito kwenta, mga ganun, sir. Ang
sa ating batas at lalo sa bagong inilabas na advisory, ang 13-month pay ay yung 1/12, okay, ng kanyang kabuoang sweldo sa isang taon. Ganito lang yan, Kaawi. Kung magkano yung kinita mo sa isang taon, i-divided by 12 mo lang yun ang magiging 13-month pay mo. So, para katulad sinasabi ni Ka Wilson kanina, kung para mabuhay ka ng komportable, magkano 120,000. Oo. So kung 120,000 ang sweldo mo sa isang taon, magkano sir ang yung sinahod niya, magkano ngayon ang magiging 13 months? I-divided by 12 mo yon, ay di kwan yon, 10,000 ang kwan mo. Yung 13-month pay. Ang 13-month pay mo. Ayun. Kunwari sir, isang buwan pa lang siya nagtrabaho. Ayun ang pinaka-minimum, yun ang pinaka-minimum natin na magkaroon ng entitlement sa 13-month pay. Yung naka-isang buwan, entitled na yan sa 13-month pay. Pag below 1 month sir, meron ba? Wala yun. At least nililinaw natin naka 1 month. At least naka 1 month siya. Okay, nililinaw natin ngayon yan kasi maraming ganun mga nagtatanong. At least ngayon, once and for all, nalinaw natin na pag wala ka pang 1 month, wala ring 13-month pay. Na matatanggap. Pero pag isang buwan ka na, pataas, mandatory. Yan. Okay. Divide mo pa rin ng 12 yun, partner. Divide mo pa rin ng 12. Kaya nga proportionate ang 13-month pay. Pro rata. Kung isang buwan ka lang dyan, maliit din ang 13-month pay mo kasi yung sweldo mo sa isang buwan divided by 12, yun lang ang kwan mo. Yun kunwari, ang 13-month. Kunwari, ang sahod niya sa isang buwan ay 10,000. So, i-divide yun sa 12, sir. 120. Oo, divided by 12. Hindi, kung 10,000. Oo, yun. Wala 100, pa. 120 pesos. Mayroon ka 1,000, 900, mga 100, so 800 to 900, gano'n. Kasi 10,000. O 10,000 ang kanyang isang buwan, divided by 12. Magkano yan? 800 plus ba? 833. Yung gano'n. So at least meron. Meron. Yung importante eh. Importante meron. Para malinaw sa ating mga kababayan. Ngayon, balikan lang natin uli. Hindi bali sabihin tayo dito paulit-ulit. At least nakakain mapaabot natin. Itong bonus, hindi ito pwede kasi may mga empleyado rin kasi na kailangan makakuha kami ng bonus. Kasi karapatan namin yan na magkaroon ng bonus. May mga ganun akong naririnig sir eh. Okay, linawin lang ulit natin. Kung yung bonus na hinihiling nila, yun na rin yung 13-month, at binigay nga, wala nang problema yung kumpanya. Okay. Pero kung may hiwalay na bonus talaga yan, sabihin na, ito ang bonus mo. Okay. Iba yon. Iba yon. Kaya lang minsan may mga employer din na ang interpretation, iyon din, bonus din ang tawag nila sa 13-month pay. So, pag malinaw lang kasi dyan na pagka ang bonus nga, yun yung, ibibigay ko dahil kumita ang kumpanya ngayon, yan ang bonus mo. So, bonus talaga yon. Pero yung 13-month pay, kumita man o hindi yung kumpanya, kailangan ibigay yon. Kailangan ibigay yon ng kumpanya. Kasi marami pa rin ako, nung isang araw lang kasi may nasalubong ako eh. May isang nagtanong sa atin sir, na napadaanan ko sa gasolinahan. Nagtanong sa akin na, sir, pwede ba kaming makakuha ng bonus? Sabi ko, yan lang maganda ka kung sinatabi. Yung bonus, depende yan kung kumita ang kumpanya mo. Sabi ko, gano'n niya. Ay sabi naman niya, hindi naman nalulugi yung kampanya namin kasi gasolinahan nga, kailan pa nalulugi ang gasolinahan. Mga ganon, di ba? So, technically kasi ang bonus nga, nasa management yan, sa employer, kung magbibigay siya o hindi. Yan yun eh. Hindi siya mandato. Linawin natin, hindi pwedeng mag-demand ng bonus ang empleyado. Yan ay kusang ibinibigay. Kusang ibinibigay. Basta bonus talaga, quote-unquote bonus. Bonus. Hiwalay pa sa 13-month pay. Partner. Pero correct ko lang, pwedeng i-demand kung mayroong collective bargaining agreement. Yan, Halimbawa, nagkasundo kayo, pwede bang tuwing
kada Tapos na Disyembre ay may 100,000 sako ng bigas kami. Yan. okay. Yan. Ganun Yun ang mga bonus ang tawag doon. Eh, bonus yun. O Bonus kaya, yun. biro lang yung 100 ano. Mayroon kasi mga tinatawag na diminingi. Ibig sabihin, yung mga non-monetary benefit na pwede mong ibigay sa empleyado mo na hindi counted doon sa ano. At iba pa yung CBA. Kaya nga yun kagandahan kapag may union kasi na-negotiate doon. Tapos kapag mayroon ng inabot sa halimbawa sa maraming taon, ay ibinibigay na ito at naging usual practice na siya, no? Pwede mo na siyang i-demand na regular. Kaya may rason. Halimbawa, hindi naman tayo nalulugi. Nag-expand pa nga tayo ng nag-expand, di ba? At nakakatanggap ka na dati ng ganito, ang tawag na doon ay usual practice. Pag naging usual practice na yon, demandable na yun. Demandable na yun. Pero kung wala, ay wag kang umasa na magantay ka na lang ng magantay ka ng kabutihang loob mula sa employer mo. Yes, Ganun lang 'yon. Okay. Gratuity ba 'yan? O Christmas gift ba 'yan? At kung mayroon ngang tama yung kay Ka Wilson, kung mayroon ngang collective bargaining agreement, yung iba diyan mayroon pang 14-month pay, mayroon pang 15-month pay. Yes. Umaabot doon 'yan. Yung sa mga mining companies na malalaki na mayroong collective bargaining agreement, mayroong 14-month, 13-month, 14-month saka 15-month. Ang alam ko, hindi sa YouTube ganyan. Sa camera, PD, umaabot ng 17th month eh. Wala sila katapusan, mabuan-buan yata eh. Oo. May sarili silang budget eh. Yun lang. Sila kasi gumagawa ng budget. Yun lang. Anyway, hintayin natin yan na kailan nila aayusin itong sa atin na kwan. So balikan natin din itong isa pang issue na kwan. Dito sa mga pupwedeng magpaabot ng kanilang mga reklamo sa mga kumpanya. Kunyari, may mga hindi sila napasahod, mga ilang buwan. Ano-ano ang maipapayo mo doon sa ating mga trabahador? Saan sila pwede magpaabot? Oo. Sa ating mga manggagawa na hindi na bibigyan ng tamang benepisyo ng mga kumpanya, yung mga employer nila, nandyan lang ang ating Department of Labor sa udyongan ng ating kumbaga pinaka-opisina dyan. At kung makarating sa amin ang reklamo, ito ay nire-respondahan naman namin kaagad. Pwede natin itong ibdaan sa tinatawag na SENA, yung single entry approach na kung saan conciliation and mediation yung approach. Kung hindi magkasundo dyan, din papasok na yung inspection. Ganun ang mangyayari dyan. Kung ito naman talaga ay complaint talaga at gustong inspectionin kaagad, ganun din. Hindi na kailangang isena kasi gusto na ng manggagawa or ng complainant na gusto ko na inspectionin eh. So, sa madaling salita, ipaabot sa Department of Labor kung may problema sila at tutulungan natin sila kaagad na ma-actionan yung kanilang mga kwan. Okay. Ito pa sir, sa issue ng kasambahay, nababanggit ka rin ni Ka Wilson eh. So, ayun, ito na. Ito, medyo ito rin isa rin neglected na sektor na ating magagawa, itong kasambahay. Pwede rin ba sila sir magreklamo? Kumari, underpaid. Hindi tama ang pasahod. Pwede rin ba sa inyo maglapit sir? Pwede rin. Kaya lang, ang katotohanan ngayon yan, Awi, ang minimum wage natin ngayon ay 5,500. Kung ang mga informasyon na nakakarating sa akin o nababalitaan ko, wala nang mga kasambahay ngayon na tumatanggap ng ganung halaga eh. Sa 6,000 nga, sa 6,000, mahirap na makakuha ng kasambahay. At saka tatanungin ka pa. Sasabihin sa'yo, mayroon ba akong sariling kwarto? May TV ba? May washing machine ba? May washing machine. May may day off. Dapat may wifi ba? Wifi. Provided sa batas partner yung sariling kwarto. Yung sariling provided kwarto. Yun, pati yung mandatory payment ng SSS, SS Pag-ibig, nasa batas yan. Pero syempre yung minimum wage, wala na to, hindi na ito nasusunod. Hindi na.
Hindi ka Oo. na walang violation na sa minimum wage eh. Hindi ko nga alam Ay, bakit ang mga wage order ay ginagawan pa ng ganitong wala na sa realidad eh. Pero pag nilagay sa halimbawa dito sa NCR, buti nga dito sa Mimaropa nag-increase ng 1,000. Sa NCR ang increase lang ng kasambahay ay 500. Although mataas naman na yung pinagmumulan dito sa NCR. Sabi rin mo, hindi wala na sa realidad 'yon. Dito sa Metro Manila, hindi natatanggap ng 10,000 ang kasambahay. Ang Wala ka na kasambahay. makuha. Ang mas problema na ngayon ay wala nang makuha na. Wala makuha. Dahil daw sa 4-piece yan, partner. Ayun nga. Kahit dito rin sa probinsya, ang hirap-hirap na makakuha ng kasambahay dito, sir, ha? Mahirap na. Kasi nga, mabuti naman yan dahil nga nakakapag-aral na yung mga bata, hindi na sila out of school, di ba? At mahirap buhay alipin kasi ang kasambahay. So hindi ako nangihinayang na wala nang makuhang kasambahay ang mga tao. Ngayon, kung panahon na rin ngayon na matuto ang mga tao na gawin na yung kanilang trabaho. Yung mga bagay na wala nang gagawa para sa kanila ay sila nang gumawa. Or kung gusto mo magkaroon, triplehin mo ang pasahod mo para may makuha ka. Kung gusto mo, i-hire mo na talaga sila as regular worker mo. Yan. Ganun 'yon. So laging problema 'yan. Tapos kung halimbawa mga babaeng magtatrabaho, walang maiwanan ng mga anak, mayroon pang ibang solusyon diyan. Daycare naman ang natin, paramihin natin yung daycare. May mga solusyon lahat di ba? Para doon sa walang mag-aalaga ng mga bata, di sagutin ng sagutin ng gobyerno ang pagpaparami ng mga daycare. Nakapag-employ ka pa ng mga daycare workers, daycare centers, di ba? Nag-create ka ng employment, may nag-aalaga sa mga bata habang nagtatrabaho sa ibang trabaho, si nanay at si tatay. Yun. So pwede sa nangyayari sir, pwede naman talaga masolusyonan lahat ng mga problema kung talagang seryosohin lang kung titingnan natin, di ba? Pwede naman talaga Pero siyempre, tayo dahil ang pinag-uusapan natin labor issue nga, yung tungkol sa kuwan. Siyempre, sa ngayon, yun lang muna ating doon lang muna ating matututukan sa ngayon. Yung maparating natin sa ating mga kababayan, yung mga basic nila na mga karapatan, sir, yun na may importante sa ngayon kasi yun muna yun man lamang muna ngayon ay may establish sa kanila, malaman nila yon. Malaking bagay na Una, mariresolba yung hindi na sila maluloko ng mga employer. Pangalawa, alam na rin nila kung paano i-avail ang mga kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Yung mga ganoon kasi sa ayaw sa hindi natin, pag hindi nila alam yan, patuloy silang maging maluloko at maging takot ang iiral na babantaan lagi. Pagka magreklamo ka, siyempre, mayroon dyan, 3 buwan lang hindi sumasahod Sir, tad na ako ng utang doon sa tindahan namin. Kailan na tayo sa sahod? Ay, wala pa nga, hindi pa kami nabibigyan. Anong sabi sa kanila ka, Wilson? Hindi pa kami nakakakolekta ngayon, parang utang na loob mo pa ngayon. Ay, pasensya na. Yun na nga lang. Kasi hindi pa nga nakakolekta si boss Imagine, utang na loob pa niya ngayon. Pag bibigyan kita bukas, hiraman muna kita at bigyan muna kita ng kalahati ng sahod mo. Utang na loob pa ngayon yung manggagawa ang dating. Di ba? Parang gano'n ang mangyayari So yun, pag alam yan ng manggagawa, hindi siya pwedeng sabihan ng gano'n. Ay, pagka gano'n na, hindi mo ako pila sa sahod, pupunta ako sa labor, sa duli. Tingnan natin. Yun yung mga gano'n. Kasi pag hindi alam yan ng manggagawa, subject sila doon sa mga pananakot na gano'n ang gagawin ng employer. At marami yan, sir, mga tahimik lang. Kasi nga natatakot, natanggalin. So yun. So ano ang mapapayo mo sa kanila, sir, sa mga ganun, may mga ganung sitwasyon ngayon? Ano ang masasabi mo sa kanila? Yung mga nanonood natin. Yun na nga. Ipaglaban ang inyong karapatan kung hindi binibigay ang inyong tamang benepisyo sa inyo, ay huwag manahimik. Ipaabot sa kinauukulan, lalo't higit sa Department of Labor and Employment. Kung pwede nyo ipaabot niyan sa inyong mga mayor o kaya mayroon tayong mga peso manager sa bawat munisipyo, yung Public Employment Service Office, na siyang nagiging katuwang ng Department of Labor sa pag-implement ng mga programa sa mga local government units. So, yung peso manager na yon,
ipapaabot sa amin yon ang problema ng isang manggagawa at rirespondohan natin kaagad yon. Ganun lang yon. Huwag mag-alinlangan. Kasi kung hindi nyo nga ipapaabot yan, lalo tigit nga kahit ini-inspection na, pag ini-interview, hindi magsalita nung tama, o kaya yung iba nga, ayaw magpa-interview eh. Ayaw magpa-interview niyan. Oo. Mayroon kasing pipilapan yan na sinumpa ang salaysay. Ayaw magsulat doon eh. So, yun ang isang dapat din nating ma-instill or makumbinsi yung ating mga manggagawa na ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Okay. Partner, so, yun lang. Ano ba dadagdag mo, partner? Alam ko, meron ka rin mga pwedeng maidagdag doon. Sinabi ni PD. Tama naman yung sinasabi ni PD. Pero syempre, alam naman natin na parang ang mga ordinaryong tao, ordinaryong manggagawa, ano lang yan, kung parang sa kanila, sapat na mabigyan sila nga ng trabaho. Gaya na binabanggit mo sa partner, parang yung kalayaan o karapatan nila ay sekundaryo na sa kanila yon, primary yung trabaho. So sa akin nga ang punto dito, ang mga employer ang dapat disiplinahin. At tingin ko hindi manggagawa ang magdidisiplina sa kanila. No? Pero malaking bagay kung ang mga manggagawa mismo ay matututong magreklamo, matutong magalit, matutong ipaglaban yung karapatan nila. Kasi nga hindi tataas ang sa ibang bansa, sa Europa, sa US partner. 'Di ba? Walang magawa ang employer kasi nga malakas ang union, malakas ang yun ang nagdidisiplina sa kanila eh. 'Di ba? Dahil may know-how ang mga trabahador. May basic knowledge sila ng mga manggagawa, di wala silang magagawa, titirik yung kanilang produksyon, patay ang negosyo nila, 'di ba? Okay. Sa atin naman, hindi ganoon. Hindi pa naman ganoon ang level natin kasi maliliit ang negosyo natin. Pero syempre, ang alam ko sa mga employer natin, mahihilig magsimba yan. Linggo-linggo nasa simbahan yung mga yan. Kaya lang, hindi naman nila matututunan yan sa simbahan eh. Yung ganyan, ang alam nila, nagninegosyo sila, nakakatulong pa sila. Di ba? Ganun ang alam nila eh. Nakakatulong pa sila. Pero sa totoo lang, hindi nila nasusunod kung ano yung pananagutan nila sa mga bata. So, PD, kailangan natin ng mag-capacity building dyan sa atin. No, kung yung sinasabi nyo kanina na kailangang turuan ng mga manggagawa o kaya makapag-produce tayo dyan ng mga paralegal persons, hindi naman kailangan abogado dito eh. Paralegal training lang. Kaya umuwi ka lang, partner. O kaya natin si PD. Gawin online yun eh. Kayang gawin ni PD yun dyan sa audio nga yung ganung may mga tao tayong pwedeng makatulong, makapagbigay ng assistance sa mga manggagawa sa ganito dahil madali naman ang proseso. Paninindigan lang talaga ng mga manggagawa. Yun. Mahirap, pupunta sila sa Kalapan halimbawa, kung doon ang o kaya pupunta pa sila sa Kalamba kapag NLRC ng kaso, magastos. Pero sa totoo lang, habang nagtatagal ang kaso, ay lalong mapipirwisyo ang employer. Kasi pag nanalo yung kaso ng manggagawa, kung 20 taon na naglitis ng kasong yan, back pay yun sa loob ng 20 taon. Ay paano partner ko mag-declare ng bankruptcy na yung kumpanya? Di kung anong mayroong pwedeng i-garnish sa kanya, kukunin para in favor ng manggagawa yun. In favor sa manggagawa. Di ba sir, ganito kadalasan karamihan dito ay nangyayari sa mga security agencies, di ba? Iyan ang realidad eh. Maraming mga hindi binigyan ng benepisyo ng mga security. Ngayon, naghabol, nagpapile ng kaso, nag-NLRC, nanalo. Malaman-laman lang, pagbalik, nag-declare, nag-bankrupt, nagsarado na yung kumpanya. Nag-iba na pala ng pangalan. Di ba gano'n kadalasan ginagawa? So ano mga pwede dapat dito, sir? Ano ba ang pwedeng alternative dito ng mga security natin? Na pwede pa actually, kung gano'n ang pangyayari, kung parang nagbago lang ng pangalan, may proseso dyan na legal eh. Yung na hindi rin talaga excuse yan. Usaping legal na nga lang yon. Kasi parang circumvention na yon kung pabago, sinicircumvent mo yung batas. Kung every time na may kaso ka, magbago ka ng pangalan, tapos hindi yun maglalagay sa closure ng
or magkakaroon ng dismissal ng kaso. Yung ganong nagsara nung kuan. Tuloy-tuloy pa rin ang kaso noon. At kung tama yun na kung mayroong desisyon na kung mayroong nanalo nga at pwedeng mag-garnish kung ano pa rin ang makita, pero sabi nga natin nagsara na or nagbago. Okay. Pero kung yung pagbabago niya ay yung mga tinatawag na para maiwasan ang batas or to defraud the creditor ay hindi rin po pwede yon. Itinuturing pa rin na yung bagong pangalan na yon ay siya rin yung original. Lalo kung mapatunayan, the same person pa rin yung nag-ooperate. Yan, oo. May application na doon ng corporation law Pero sa kwan na yon, sa civil court na yon. Yun lang, mahabang proseso. Oo. Mahabang proseso. Pero dyan sa atin sa probinsya, partner, konti lang ang korporasyon dyan Oo nga, oo. So, kalimitan dyan ay sole proprietorship or partnership. Pati ari-arian mo madadamay sa pagka gano'n naman na itong yung pagpalit kasi ng pangalan kapag korporasyon, yun ang medyo mahirap. Pero kung ito ay sole proprietorship, kahit ilang beses ka magpalit, madaling mahabol. Hindi mahabol kasi sa sole proprietorship, ang doctrine diyan or ang principle, yung may-ari at saka yung pangalan ng establishment ay iisa 'yon. Okay. 'Yon, iisa. Halimbawa, ang pangalan ng establishment ko, ang tindahan ko ay Philip Ruga Grocery. Yung grocery na 'yon at saka ako ay iisa. Okay. So kahit baguhin ko 'yon, ipangalan ko sa asawa ko, ay ganun pa rin 'yon. Okay. Ganun pa rin 'yon. So mas madaling habulin pala pag gano'n, pag sole madaling habulin kapag sole proprietorship at kahit ilang beses ka magpalit ng pangalan. Sir, kung korporasyon naman. Oo, kung korporasyon iba 'yon. In fact, ang nagiging respondent sa korporasyon, yung korporasyon, hindi yung presidente. Ayun. Oo. Although nakalagay ang pangalan ng presidente kasi parang siyang nagre-represent. Pero pagdating sa liability, hindi naman talaga yung presidente ang liability, kundi yung corporation. So may palusot pa rin talaga, no? Mayroon talaga technicality talaga. Yes, oo. So ngayon, yung mga kaya dyan sa Romblon dyan, walang problema kung magpalit. Hindi yun hindi ma-dismiss ang kaso or mag-close ang kaso. Tuloy-tuloy yun. Kasi kaya natin nababanggit yan, sir, isa yan sa mga ginagawang dahilan ng mga gusto magreklamo na mahirap, baka pagdating ng dulo, mahirap, magastos. Tapos, wala pa tayong kasiguruhan na mananalo tayo. Kaya nga ang nangyari, tiket mata na lang nasusunod. Kahit medyo labag sa kalooban nila. Yun yung nangyayari. May mga ganun So, hindi kasi nila alam na mas madali kung sole proprietorship yung kanilang kumpanya. Yun. Magiging mo kasi yung partner. Kapag may utang ka sa manggagawa, magiging personal mong utang sa kanya yun. Yun. So kung mayroon siyang makukuha sa may-ari sa employer, kahit na walang pambayad na cash ang employer mo, ay hahanapan dapat 'yon ng paraan ng DOLE, di ba? Kung saan pwedeng kukunin yung kung may mahahatak sa brutal mag-settle sila kung 1 milyon halimbawa, hindi na 1 milyon kundi ganito na lang. Ganun ang usapan doon. Hindi mawawala yung utang na 'yon sa pagsasara ng kumpanya. Hindi mawawala yung utang na 'yon. Kasi personal mong utang 'yun Pag korporasyon, iba. Sa korporasyon, matatakasan niya 'yon kasi ang may utang ay yung korporasyon. Yung korporasyon. Na si korporasyon. Yun. So may pagkatuso rin doon sa batas na pagkagawa niyang batas niya, no? Hindi, ano pa rin 'yon, nahabol pa rin 'yung partner kasi halimbawa kadalasang kaso halimbawa dito sa Metro Manila may magsasarang pabrika, garment. Diba? Wala nang pambayad yung employer. Diba? Yung mga makina kukunin ng 'yon. Yung mga makina kukunin ng isusupervise ng DOLE ng sheriff. Yung sheriff para kunin yung mga properties na 'yon, kung ano man 'yon, pagtsatsagaan ng mga manggagawa 'yon. Mga sasakyan, building 'yon.
Hanggang yung building na yun, pwedeng i-scrap ng manggagawa yun. Mm. Para lang mabayaran ng korporasyon yung utang niya sa manggagawa. Pati yero, pwede niyang kunin doon sa bubong ng pabrika niya. Kumbaga sa brutal usap, makapitik man lamang, okay na. Kasi utang yun eh. Oo. So, mas malalim na ko yan na usapin pagka yun ang ko natin, no? Anyway, at lumalalim na nga rin ang gabi natin. Oo. So may meron ka, sir, may panawagan ka, sir, sa ating pong mga kababayan, sir, para bago tayo siguro magtapos. Mensahe lang natin talaga dahil Pasko nga ngayon, gampanan or ibigay ng ating mga kumpanya or employer yung 13-month pay ng ating mga manggagawa. Huwag na nating hintayin ang 24 dahil 24 ang papasko na yon eh. Kung mayroon pang hindi nakakabigay dyan, ibigay na natin ng mas maaga para at least naman ay makapaghanda ang ating mga manggagawa para sa kanilang pamilya. Ganoon. So yun ang inuuna natin doon yung 13-month pay dahil magpapasko. Pangalawa, nag-increase na ang ating minimum wage sa mga employer din. I-comply natin ito. Huwag nating kumbaga next year pa ang increase. Magre-retro rin yan Kung nag-increase na ng December 7, sa araw na yon ipatupad na ang increase at tuloy-tuloy yan. So yun ang ating panawagan dyan. Sa susunod na taon, yun ang maraming mga orientations ang gagawin sa pamamagitan ng technical advisory visit. Mag-a-attend dyan ang mga may-ari ng mga negosyo. At i-discuss pa rin yung mga wage increases na yan at ang pag-comply ng mga may-ari ng negosyo. So, sa lalawigan ng Romblon, alam natin na maliliit, pero ganun pa man, gampanan natin ito, ang ating tungkulin dyan, para mas mayroon tayong tinatawag na industrial peace. Yun lang naman ang pinaka-ultimate na vision natin dyan Industrial peace, okay? Ibig sabihin, natatamasa ng tama ng mga manggagawa ang mga benepisyo na ibinibigay ng batas at ang mga may-ari naman ay ginagampanan ang mga tungkulin na iniuutos sa kanila ng ating Labor Code of the Philippines at maging ng ating saligang batas. Nang sa ganon, mapayapa ang pamumuhay at mas maunlad ang pamumuhay sa lalawigan ng Romblon. So maraming salamat. Okay. Thank you very much, sir, sa oras, sir, sa inyong pinagkaloob sa atin. At pagka may mga importante tayo, sir, na mga announcement o kaya mga mahalagang ipaparating sa ating kababayan, anytime balik tayo, sir, para maibahagi natin. Yes, maganda nga at sa pamamagitan ng palatuntunan at istasyon na ito ay naipapaabot natin ang tinatawag na pag-educate or kung hindi man ay pagpaparating ng mga karapatan at obligasyon ng mga manggagawa at obligasyon ng mga kapitalista. Malaking tulong ito ang pag-imbita ng inyong palatuntunan sa Department of Labor. Okay. Maraming salamat. Okay. Dadalawin ka namin, sir, ni Ka Wilson pagka umuwi siya rito. Sige. Okay. Partner. Next year ko na madadalaw si PD. Mukhang marami akong ipopropose kay PD na pwedeng pagsimula natin diyan na yung noon pa natin iniisip, partner, na kasi hindi natin na ihahakbang yun yung ating mga pangarap para magkaroon man lang ng konting assistance or hustisya yung ating mga kababayan diyan, mga kasimanwa na alam naman natin na hindi nila na-enjoy fully yung kanilang mga karapatan. Kung mayroon mang na-enjoy, hindi kompleto, panaka-naka lang. Partner, sa Sabado ay 24 na. Kaya nga eh. So, 23 sa Sabado. Tayo ba ay mag-anunsyo pa rin ng 23 ba ang 23. 23 ang Sabado. 23. Actually, sa Sabado, partner, sa darating na Sabado ay 17th year anniversary ng Matanan Bayan program sa radyo natin Udjongan, partner. So, may sa araw na yan, hindi, 13th lang ang meron. 13 month lang tayo, walang bunot.
Hirap itong trabaho natin. Walang no? Walang... Itong atin kasi partner ha. Ito sa pwede amin kasi. Ito tawag namin dito, Chiray. Para sa bayan. Pro bono sa publiko. So wala. Ayan mo, pag ako nag-retire. Magpaparapol pa tayo, partner, pero umaga yun, Sa gabi ba ay magpo-programa pa tayo? Ganito magiging natin, magiging set up sa Sabadong darating. Magpo-program tayo sa Sabado ng umaga. And then magkakaroon tayo ng sa lahat ng mga nanalo sa ating mga kasi meron kami sir, PD na katanungan sa aming program na iniipon na nga namin sa mga nanalo, magtatanong kami. Lahat ng mga nanalo ay binibigyan namin ng munting regalo. At sa araw na yan, ay pagkatapos natin partner ng program, magkakaroon tayo ng 2:00 ng hapon ng feeding program naman. Magpapalugaw tayo. Dito yon, dito natin gagawin yon. Sa lahat ng mga street children natin. Live yon, i-cover natin ng live. At siyempre, kaya live nandun ka noon. Nandito yung ating kasama noon, si Kajon, si Doc Ayek, si Paul pupunta rin dito sa atin yan. Dito kami sa Milrose Cafe para may live coverage tayo. So yun. So yun ang ating activity sa susunod na Sabado. At, very good. So nandun ka kasama ka namin online pa rin. Sa ibig sabihin, may naka-live pa rin tayo dito sa Sabado pero namimigay tayo ng konting kung ano yung ating naipon. Nung nakaraang taon, naalala ko, may 5 kilong bigas tayong napamimigay. At saka may mga chinilas tayo noon, ng magagandang klaseng chinilas, courtesy of Jerry's Footwear. Yun, ngayon, baka 5 kutsarang bigas na lang. Anyway, sige lang. Portale, tuloy lang natin yan. I-congratulate natin ang Mata ng Bayan dahil nga 17th year na sir ha, kami sa radyo sir Matagal na itong ating programa. Okay, congratulations. Anniversary, 17th anniversary. Siyempre naman, yung talakayan natin ay laging malalim, laging informative at laging laging nagkakaroon ng extension sa oras lagi kapag nagtatalakayan kami dito Dahil nga, pero pasalamat din tayo sa ating mga nagiging guest, no? Lalo na galing sa mga opisyal ng gobyerno dahil sa pamamagitan ng ganitong klase ng interaksyon, nakakapakinig yung ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Romblon, kundi pati yung PD, pati hanggang sa abroad dahil malawak ang RNN ng buong mundo. Yung mga kababayan natin na nakatira sa iba't ibang panig ng mundo ay nakakasubaybay sa pamamagitan nitong RNN. Na-update sila sa nangyayari dito po sa atin sa Romblon. Dahil ang Romblon News Network ay napakalawak. Ito ang isa sa pinakamalawak ang coverage ng kwan. So, thank you sir ha. Kita tayo ulit sa Sabado. Okay, kita tayo. Okay. Ulit. Siguro kung mayroon din kaming mga gustong mga bagong mga guidelines, mas maganda siguro kung mapayagan nyo rin kami na makapag dalo sa programa ninyo. We are just a text away, ika nga. Isang text lang kami, sir. Parating nyo lang at schedule natin. So maraming salamat, sir, sa oras ninyo, ha? Sa pagkakaloob. Maraming pong salamat. So, thank you very much, sir. Walang anuman at Merry Christmas sa ating lahat. Likewise, sir. Merry Christmas. Partner. Paalam tayo. Mauna na tayong bumate. 1 linggo bago ang Noche Buena ay mag-advance. Pagbati na tayo ng Merry Christmas. Alam naman natin na very challenging itong nakaraang taon sa atin at baka mas challenging yung susunod na mga taon. Pero palaban ng mga Pinoy Kaya kahit gaano kahirap ang buhay, palaban naman tayo. So lang natin. Panatilihin lang natin yung ganyang spirit ng pagiging palaban sa gitna ng kahirapan sa ating buhay, no? At sikapin na laging yung mga susunod na pagkakataon ay dapat laging alam natin na ito ay hakbang pasulong, hindi hakbang paatras, no? Kaya itong ating mga tinatalakay na mga issue, kaya natin pinag-uusapan ang problema kasi hindi pwedeng ang problema ay problema na pinag-uusapan sa nakalipas na 100 taon, kundi dapat bawat problema ay nagkakaroon ng
paggalaw pa hakbang, ano? Hindi yung pag nag-uusap tayo ay aatras tayo dun sa anong 'yon. Hindi masamang mamuna, hindi masamang mambatikos, hindi masamang magdemanda, no? Gaya ng sinasabi ni PD kanina, hindi masamang ipinaglalaban ng ating karapatan. At kami naman sa media ay magiging tulay nyo sa ganyang klase ng shared responsibility ito eh. No, kaya nga kahit pro bono itong ginagawa natin, kahit walang kita dito sa ating ginagawa, eh masaya na kami nila Kawi dito sa mata ng bayan, ano? Sa nila Paul, kahit na walang ano dito, labor of love namin ito dahil ako personally ay mahal ko ang uring manggagawa at ang uring manggagawa ay mananatiling pinaka-importanting sektor ng ating lipunan hanggang maglaho ang mundong ito. Kung walang manggagawa, walang kaunlaran dito sa mundong ito. So, Merry Christmas po! Yung mga bonus po ninyo dyan, no? Labas sa 13th month pay, ay ihanda nyo na po. No? Yung mga mababait na mga employer, kung gusto nyo pang lagpasan bukod sa mandatory 13th month pay, dagdagan nyo ng bonus, magiging masaya ang ating mga manggagawa. At gusto kong pag nakikita ang mga manggagawa sa kalsada ay nakangiti. Hindi yung nakakunot ang noo dahil magpapasko ay hindi pa natatanggap yung kanilang sweldo, hindi pa natatanggap ang 13th month pay, no? At yung kanilang iniisip na bonus ay lalong malabo, no? So Merry Christmas po, hanggang sa muli, parehong oras, parehong palatuntunan, parehong istasyon, no? Salamat Paul at sa inyo pong lahat, sa ating mga kasimanwa, mga kababayan, magandang gabi po. Maligayang bati. Okay, sabi ni Elsa Portaliza Velasquez, congrats po sa inyo. Ayun, maraming salamat kay Elsa. Mukhang kababayan. Ay, kapatid ko yan, partner. Baka kumusta niya si Andal. Ayun. Ito pala yun. Hello, Ka-Andal. Ayun. Huwag natin kalimutan yun. Binabati din natin si Andal diyan sa munisipyo. Okay. So, maraming salamat PD. Once again, maraming salamat sir at babalik tayo. Partner Kabilson. So sa lahat po ng ating po mga nanonood at sumabaybay na hindi po bumitaw sa atin mula po kanina hanggang ngayon, maraming salamat po sa inyo. Tulad po ng binabanggit natin kasama si Kabilson, kami po ay bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas at Happy New Year po sa lahat. So patuloy po tayo at babalik po kami sa susunod na Sabado at patuloy nating tatalakayin ang mga isyu na may mga kaugnayan sa ating pong pamumuhay. So abangan nyo po kami, lalo na sa darating pang mga taon, mas marami pa po kaming isyong tatalakayin. So muli, ito po ang inyong lingkod, Awe Eranes, na lagi pong nagsasabing, Diyos mabalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.